Yo, what's up mga pengo? Welcome to another episode. For today's episode ay pag-usapan natin tumagas na grasa sa pulley ng NMAX TechMax. Yes, tumagas yung grasa. Napakamahal pala ng ganon, no, mga pengo. Nasa 11,000 pesos. May papakita ko sa inyo yung ating NMAX TechMax na nasiraan. Ito ay under warranty pa dun sa Wison flagship store, Yamaha flagship store dun sa Wison. So meron na silang knowledge kung paano magpalit ng pulley, oil seal. Meron na silang knowledge sa pagbubukas. Meron na silang special tool. At meron na rin nabibiling gawa na special tool, fabrication. Hindi siya orig na Yamaha, fabrication siya. Kaya lang napakamahal, 4,000 pesos. So baka may tigilan tayo na isang lugar na tignan natin. Nasa cellphone ko na yung screenshot. So shoutout na lang, or di ko na rin papaalam kung sino yung nag-post, o sa screenshot ko na lang, no? This is for awareness. Hindi ito para sira ng NMAX TechMax, kasi naka NMAX naman ako, palagi kong ginagamit. Subukan natin i-analyze kung bakit natagasan ng grasa yung pulley na NMAX TechMax. Meanwhile, alright mga pengo, nakita mo umuulan. Ibagi pa ba? Alam ko nakalabas na yung bagi, no? Nakalon lang, LPA lang yata to. So yung vlog natin ay for awareness lang kung paano natin gamitin. Kasi kung di tayo maingat, talaga masisira yung mga gamit. So tingnan natin, subukan natin i-analyze or anong naging dahilan kung bakit tumagas ang kanyang oil seal sa pulley. Ang mahal pa naman ng oil seal set dito sa NMAX TechMax, 11,000 plus. Grabe. I-analyze natin kung bakit nasira na yung ating NMAX TechMax dahil sa pulley. Ang nararamdaman niya kasi yung kanyang andar o kanyang panggilid, yung YECBT natin, ang nararamdaman niya yung maingay siya, yung pumapalo yung belt sa crankcase natin, yung bevel case. Yan, alright mga pinga, itong kapatid na tatagasan ng ating na pulley side, si Sir
Ito yung sabi niya sa post niya dun sa NMAX TechMax or Turbo FB page, to share my experience sa TechMax ko, mga ano yun, mga boss. Ano siya, dragging issue at sobrang kalampag ng belt. Dragging issue kasi dumudulas na. Tumagas na pala yung grasa, paubos na, puti na agapan. Palit oil seal, pero yung oil seal pala ng Dexmax assembly na price is 11,120 pesos. May same experience na rin po ba kayo sa inyo na ganito mga boss? So wala pa kaming na-experience, pero sa Indonesia may vlog doon na sa YouTube na palit oil seal kasi may tagas. Pero sa Pilipinas, siguro ikaw pa lang yung nakaranas ito. And ito yung mga ano, may picture tayo, screenshot. So thank you na lang sa nag-post para may awareness tayong mga bibili or bagong bibili ng NMAX TechMax kung kano inabot saka sa nagpagawa. Nagpagawa siya mga pengo sa Quaison, yung Yamaha flagship dito sa Pilipinas, yung pinaka main. So ito, nakita natin yung panggilid niya, meron siyang tagas doon sa baba. Maaaring tumagas na yung langis dito. Kapag yung oil seal dito, yan, yung oil seal dyan, nagkaroon ng tama, tatagas ang ating langis kasi open yan, nababasa ng langis yung loob niyan, yung mga giring ng YECVT yan, hitagas yun, hitagas. So papalitan yan, tapos sa pulley na oil seal, palit, isang set yan, 11,000. Sunod naman natin titignan yung kanyang oil seal assembly. Ang kanyang NMAX is all stock, wala siyang binago. So yung kanyang NMAX ay palaging long ride to Pangasinan, somewhere on siguro sa Maynila, yan, sa loob ng 5 months or 5 months, alam ko 5 months ang kanyang motor naka 11,000 na siya. Ako 6 months, naka 6,000 pa lang. So gamit na gamit yung kanyang motor, laspag na laspag. Kasi ang binila niya yung Quaison ng kanyang dealer. Tapos sabi niya, nagpa-schedule siya ng cleaning ng YECVT sa Quaison. Nung nagpa-schedule siya, sabi nila hindi pa raw linisin, nasa 12,000 ang linis. So maaaring doon nagka-problema sa hindi paglinis ng YECVT natin. Kasi sa manual, 12,000 km pa lang yung first na YECVT cleaning. Para sa akin, 6,000 linis na. Kasi may mga alikabok, may mga namuong alikabok or dumidikit na alikabok sa may mga pulley side. Sa gilid, singit-singit, yan. Diyan tayo nagkakaproblema. Dahil sa init ng makina, yung mga alikabok, konting grasa, tumitigas, maaaring doon tayo nagkakaproblema. Maintain tayo ng 6,000 km linis. Nasaan na yung tagas? Ito yung tagas mga pengo. Yan, may butas dyan, oh. Alright, ito yung kulay puti, yan yung ano, special tool. Das ito yung bushing, yan, yung black na yan, nagkaroon siya ng tagas dahil kumakalampag, dahil nagdadragging yung belt niya, nabasa na ng grasa, kaya siya nagdadragging. Yan, basta ito dapat walang butas, yung kulay bronze, tapos sumitas ng bronze, kaya lang walang butas yan no? Maaaring may tumamang mating sa bagay or ano man,
or mayroong factory defect yung kanyang oil seal, maaaring ganun. Mas mahalaga na napalitan talaga kung may factory defect yung oil seal nya, kasi hindi mo kagad masisira ito no. Grabe, butas Tapos yung kanyang riding habit siguro, mabilis yung markada, buong kagar. Tapos yung gilid, ubos. Ganyan din yung aking gilid, yun pag nagta-top speed. Pero ito, black na black maring sagad-sagad siya kung magmanayo, sinusubukan siguro mag-top speed. Makita mo sa sa pulley kung anong klaseng driver yun mga ping. Gently at ingatan ang ating motor laging maintenance sa paraan ng paggamit. Kailangan hindi tayo basta-basta magmanayo, dapat ni pag-aalaga. Right, naulan. Ang NMAX TechMax ay ginawa para sa touring, hindi pang racing. Pero baka lang, na-tempo na siya na 11 unit ang kanyang NMAX. Maaaring ganon, 11 unit ang kanyang NMAX TechMax. Kasi sa halimbawa sa 10 motor merong isang may defecto, ganun yan. Nagkataon lang siguro na sa kanya napunta yung merong defecto ang parts na yun, ang oil seal. Pasalamat na lang ako kasi hindi naman gano'n yung aking motor kahit winawaldas ko, winawalwal ko yung motor natin, or motor ko lang pala kasi ako bumili at yung kayo sinasali yan, ganun ko lang ride, ganyan. Mas magandang i-ride yung medyo malalim niya sa una pero may dulo ka sa half throttle pag nagra-ride ka sa paggamit naman gato lang, pit na ganyan. Huwag yung kakarin mo lang tapos bigla mo siyang pipitin ng full throttle. Kinagabihan, di ba, tambay yung motor at tagal hindi nagamit ng ilang oras. Tapos kung mag-ride ka, hindi pa pinapainit, walwala na, ganyan yan. Ganun, doon nagagasgas, nasisira ang isang pyesa grabe. Lakas ang ulan. Lakas ang ulan. Ang sakit sa kamay. Solid din naman yung motor natin. Nabasa na naman. For awareness lang yung ginawa kong episode ngayon. Lagi ingatan natin yung motor natin. First na gawin nyo kapag magra-ride kayo, painitin nyo ng 3 to 5 minutes yung motor. Tapos pagka take off nyo, bago ko lang nagra-ride,
ano lang, fit lang ng throttle, 1/4 throttle muna to 1/2. Yan, wag kagad rot. Pag uminit na, okay na. Yan, okay na yung irot-rot kasi na warm up na back and forth na yung pulley, yung oil seal. Hindi na siya magaspang. Ay, patay na yung aso. Kaya yun, depende sa gumagamit talaga yung pagmotor. Pero kung may factory defect naman yung motor nyo, kahit anong ingat mo ay matatamaan pa rin. Talaga natsambahan lang yung ating kapatid na naka NMAX TechMax. Yan, alright mga pinga, comment down below kung bibili pa ba kayo or nakabili na kayo, nangangamba kayo. Ito sa akin, no, ginagamit natin. Yan, alright mga pinga, comment down below kung ano yung pananaw nyo. Pinakomment ko sa inyo kanina yung kung bibili pa kayo o rin nakabili na, kabado pa. Comment down below kung anong sa tingin nyo ang nangyari dun sa NMAX TechMax natin. Ayun na, dahil sa 5 months naka 11,000 km na kagad siya, no? Talagang gamit na gamit. Alright mga pingo, don't forget to subscribe, hit nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga pingo, ingat tayo lagi. Stay safe and ride safe always, and bye bye. Meron ng kain dito, Silog Hills.